Good day everyone. If you ever wondered what it's really like to be an electrical technician, today you're about to see it firsthand from start to finish. Hello, good morning. Andito tayo sa work and bigla tayo may assignment at meron tayong gagawing service bilang isang electrician. Part sa job namin ng mag-respond dun sa aming mga client, kasi kami yung nagbubuo ng machine, kami nag-assemble mechanically and then electrically, the whole thing kami na nagagawa nun, then i-deliver doon, then isi-set up, then we'll do the integration kasi isang line yan, minsan isang line 4 to 5 machines yan na pagsama-samahin. So kung may mga malfunctions na hindi kaya ng maintenance ng building, so kami na mismo ang nagre-responde. So dito ako ngayon sa sasakyan ko. Yan yung tool bag kasi minor problem lang naman daw. So let's see what we can do. Bye. Ayan, nandito na tayo. Ito yung building. Pero hindi ako magre-record sa loob kasi baka sita tayo. Okay? Bye for now. Check with that. Gabi na. Pabalik na tayo sa shop. Pakita ko lang sa shop bawal. Alam kong bawal pero sigurado na lang. Yan, balik na tayo sa ating service. Ito yung aking pang-araw-araw na sakyan, pangharabas. Para kahit madumihan, tambakan mo ng tools, okay lang. Kagandahan dito bibigyan naman kami ng konting paggasolina. Ngayon ang mahal-mahal ng gasolina, di ba? Kasi malapit lang naman to, halos tapat lang ng namin. Halos tapat lang ng shop namin kasi magkakatabi-tabi lang to. Ayun nakita ko sa inyo. Ang ganda ng panahon ngayon, ang ganda ng weather. Ayan. Yun nga lang, ang tahimik, no? Ito yung buhay namin dito. Pero kung sanay ka sa ganitong buhay or masasanay ka, may enjoy mo rin. Yun ang kagandahan dito. Kaba, dito na tayo sa loob ng sasakyan. Tulad nga ng sinabi ko kanina na okay naman tong buhay namin dito, okay rin tong trabaho ko. Gusto ko lang sanang i-share sa inyo kasi kung tutuusin, mahihayin din akong gumawa ng video, pero na-inspire din ako sa iba na gumagawa ng video, hindi naman dahil gustong kumita o kumita sa YouTube or kahit, naisip ko lang para sa sarili kong para sa sarili ko na bakit di ko gagawin, pwede naman palang i-post ko dun sa Facebook, sa YouTube, and then makakapag-save ako ng space, buburahin ko na sa cellphone ko. At the same time, in the future, yung mga apo natin o sino man mga kamag-anak natin na balang araw na mga mag-iiba na yung takbo, magiging digital na yung papunta na talaga tayo doon, doon na lang sila manonood sa YouTube kung ano ka dati, anong meron sa'yo dati. Kahit wala na tayo dito sa mundo, at least nakikita pa rin nila. So yun ang naging purpose ko ngayon, gumawa ko ng YouTube na to, yung account na to. At higit sa lahat, lumalabas yung mayroon, kaya ko palang magsalita sa harap ng camera. Dati nahihiya. Tsaka gusto ko rin i-share para doon sa mga bago o may mga balak
mga balak na pumunta ng Canada or yung mag-abroad or yung mga papunta pa lang na katulad ko, skilled workers, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi marami rin ako nakausap na nagtatrabaho na lang sila ng ibang work kasi lalo ng mga nauna na walang idea na pwede mo palang gawin yung profession mo kung anong meron ka sa back home. Kasi ang ginawa ko dati usually, kasi yun ang narinig kong kwento, yung babalik ka back to zero at saka ang kagandahan nun, wala ka pang wala pang mga Facebook, wala pang yung mga social media dati kung na may makukuha kang idea. Hindi katulad ngayon, nagkalat na yung mga informasyon. Pero ang naging ko lang nun, sabi ko, bakit kailangan mag back to zero? Ang sabi nila kasi hindi daw i-credit yung credential mo, yung mga experience mo back home kasi hindi daw dito pwede. And then, since nagtatrabaho ako dun sa RCBC Plaza, kung nasaan yung embassy ng Canada, may mga sila doon. Yun napansin ko, meron silang mga poster or something, no, nag-hire sila ng mga skilled workers. Sabi ko, anong category to, skilled workers? Anong mga meron? Pasok doon yung yung work ko as an electrician. Sabi ko, paano ako makakapasok dito kung nag-aantay na ako nagpaantay na ako ng pagpunta namin dito, prepare na ako nun kasi nauna dito yung wife ko. So yun, nung nakuha na namin yung update na mag-process na ng medical hanggang sa kinuha na yung passport na para malagyan na ng visa, doon ako nag-isip, ayokong sayangin yung panahon. Sabi ko, sayang yung ilang taon kong pagtatrabaho. Kung tutuusin, just imagine na hindi ako nag-quit since na nag-abroad yung wife ko 2006. Nakarating kami dito 2016. So 10 years yung namin, yung sinacrifice namin. Sabi ko, paano ko magagamit to kung meron naman akong full of experience. Ngayon, yung wife ko rin, yung boss niya dati, may company, may sariling electrical company. Sinabi rin sa kanya na pag dumating ka dito, pag dumating yung husband mo, kung mayroon siyang experience, pwede siyang pumasok sa akin. Pero yun nga lang, hindi siya magkaroon ng malaking rate or income kasi hindi siya licensed. But pwede ko siyang i-allow kasi nasa batas din daw yun na as long as na-prove ng company owner na bali sa kumbaga in-house ka lang, pwede yun. So nagkaroon ako ng idea, pwede. So anong ginawa ko? Si Mr. Google. Pupunta ako kay Google, sabi ko, how can I work my profession as an electrician in Canada? I'm gonna be there in maybe 2 to 3 months. I'm already a PR. Ngayon, may lumabas. Anong sinuggest doon sa Google na yeah, you can pwede ko daw gawin yung proseso ng ganito kung ma-meet ko yung experience. So mayroon ako nakita ring forum, pumasok ako doon kasi Canadian forum siya ng mga skilled workers. Tapos humingi ako ng mga advice, ganito, pupunta ako dyan, blah blah blah. Yun ang ganun din lang sinabi nila. Kung mayroon kang experience back home, mostly ang requirements sa electrical in our sa skilled category, kami ang pinaka highest form sa skilled. Kaya nagre-require sila ng 9,000 hours apprenticeship. Yung apprenticeship na yan, equivalent yan sa parang sa Pilipinas na on the job training. Ito pala, maiba muna ako. Kasi sa atin, ang course ko is 4 years. And then 5 months OJT, on the job training. Without pay or makakuha ka man ng bayad, depende sa company. And then dito, baliktad. You have only to study 8 months. Katulad ng kinuha kong course sa Pilipinas, it's just only 8 months
And then, sabak ka na, mag-work ka na as an apprentice, then you're gonna make money. Imagine that. Habang nagbibuild ka ng experience mo, yung basic knowledge mo dun sa 8 months, ipo-focus na dun sa physical job. Kasi yun naman talaga yung work namin. More on physical. So, nasa isip ko, ba't ganun? Ba't sa Pilipinas ganun ang sistema? Pero okay na yun. So balik tayo dun sa ano ko kanina. Asikaso na ako, and then may nagbigay sa akin ng link. Yun na yung Ontario College of Trade. Sila yung nag-aasikaso ng mga requirements, ng mga paano ka ma-certified. Parang yan sa atin, yung TESDA, kapantay ng TESDA sa atin. Imagine mo, ang laki ng tingin, ang laki ng respeto ng skill dito. Ta sa atin yung TESDA, pinagtatawanan lang. Doon lang ako medyo na hurt. Kasi ginagawang joke lang sa atin yung pag nakapagtapos ka ng TESDA, nakapag-aral ka ng TESDA. Samantalang dito, ang taas ng respeto at yung paggalang na binibigay sa iyo bilang isang skilled workers. Yun lang ang kagandahan dito. Yun na, balik na tayo dun sa pag-apply ko. Nag-email ako doon, sabi ko ganyan kung anong sinabi ko, na parating ako dito, may mga experience akong ganito, blah blah blah. Sabi niya, akala ko wala, then after a month saka lang nag-reply. Siyempre siguro sa dami ng nag-inquire o dami ng mga applicant, hindi agad na asikaso. So after a month nakareceive ako ng email, parang nagulat ako at nagtaka na, totoo ba to? Saan na yung susi ko? Sabi ko, totoo ba to? Binasa ko lang yung guide, and then sabi niya doon sa guide na pasok ako doon sa category kung mayroon akong minimum of 9,000 hours, pwede akong mag-apply ng trade equivalency test. Tapos mayroong mga guide doon ng anong mga requirements na dalhin. So ang ginawa ko noon, kumuha ako ng certificate sa company ko, and then lahat ng certificate na yon na experience ko back home, dinala ko doon sa City Hall, pina-authenticate ko yung, alam mo yung sisilyuhan. Then dinala ko sa DFA for red ribbon, kasi yun ang nasa guide. Kasi paano nila paniniwalaan na certified lahat ng mga documents mo? Pero nang ginawa ko, then nakumpleto ko na, din dumating yung time na dumating na ako rin sa Canada, nasikaso ko na agad. Nakakatawa nga kasi sabi ng misis ko, totoo ba yung ginagawa mo? Sabi ko, try lang natin. Sabi niya, no, kasi ang mahal ng payment. Sabi ko, I know, but paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Kasi ganun ang ko lagi. Paano natin malalaman kung di natin masusubukan? Kaya huwag kang matakot. Try mo kung anong dapat sa tingin mo para sa'yo. At yun nga, sinubukan, in-apply ko. Then, ang sabi, it takes 3 to 6 months bago ma-approve or tapos yung nila, para nila i-review yun. Then umabot ng 8 months, saka lang nakaka-receive na ako ng ng parang diploma na I've been completed 9,000 hours being an apprenticeship. I said, and then with ID that I'm certified to work as an electrician. Parang di ko alam kung totoo yung nangyari nung time na yon. Parang awan ko kung hindi ko na malala kung ano yung naging reaction ko ng mga time na yon. Basta doon nagsimula yung career ko. Akala ko nga dati maging mechanic na ako. Nagtrabaho ko sa isang malaking rental yung ako kung pwede kong banggitin siguro yung U-Haul, yung mga truck. So akala ko dati mechanic na ako. Nung nakuha ko yung certificate, iniwanan ko kasi pinili ko yung maging electrician.
Kaya until now, I'm an electrician. I'm happy for what I'm doing. Kasi maliban sa okay yung kitaan, malaki yung respetong nakukuha mo. Kaya dito na tayo. Tutuloy na lang natin yung kwentuhan mamaya. Medyo nabitin yata tayo. Kung mayroon kayong mga katanungan pag napanood nyo to, lalo na yung mga nandyan sa Pilipinas na nagbabalak pumunta rito, o yung may pangarap na mag-abroad, kung paano nila paghandaan, tanong nyo na lang, i-message nyo ako or mag-comment na lang kayo dyan. So bye for now. Yung ginagawa ko ngayon, ayan, malaking machine. Ha?